Hello, what is up mga kamata? Welcome back sa panibagong nating video. Ito nakakalungkot na balita no mga kamata no sa may region ng China. Okay, parang ano siya, boundary ng Nepal at China mga kamata no. Hindi lang siya basta landslide at hindi lang siya parang basta tsunami. Okay, so ang nangyari dito is pinagsamang putik, lindol at tubig at ito ay kumitil ng 95 katao. So hindi pa yan yung final mga kamata no. Nakakalungkot itong balitang ito. So as per GMA News, mahigit 300 pa ang nawawala. Kabilang dito yung mga turista, mga kamata. Nawawala sila 300. Okay, yun lang yung list nila for the day. Okay, for the update, mga kamata. And later time, okay, malalaman natin na marami pa pala. Okay, mas marami pa kasi tignan nyo, panoorin nyo yung Tabi na ang video. border sa pagitan nito at ng China. Ito yung mga Sangay sasakyan, no? pati ilang Nagumuho. sasakyan May ang mga mga tao yan, nasirang tol. May mga tao infrastruktura yan. at Ayan yung mga tao 23 nagtatakbuhan, no? individual ang nawawala. Parang Marami AI. din sa kanila Parang ang mga langgam turista. na Sa ilang winash lugar, out. nahaluan ng makapal na alikabok ang baha Ayan, no? dahil sa mga nagbagsakang bato at lupa sa paligid ng isang ilog. Hindi pa tukoy ang eksaktong sanhi ng flash flood, pero ayon sa German Research Center for Geosciences, may naitalang 4.4 magnitude na lindol sa bahagi ng border na sakop ng Tibet ilang minuto bago ang incident. Ayan, no? So, 4.4 lang mga kamata, no? Na lindol. So, wag nating nilalang. Sorry. Sa akin yun. Actually, may lindol na naganap. So, basically, yun daw yung sanhi ng, ng mga gumuguhong lupa, tsaka putik, tsaka yan, tubig na yan, pinagsama-sama. Karoon daw ng lindol, kaya nagkaroon ng, ng ganyang flood. Okay? Flash flood. Pero, mga kamata, no? Sa isang banda, alam nyo kasi ang China, mahilig yung mga yan sa mina. Okay, lalo na yung Nepal. Okay, sa pagmimina sa mga ginto kasi diyan sila mayaman. Malakas din sila sa pagmimina ng langis. Kaya mga kamatano, nakakatakot kung ito ay mangyayari sa Pilipinas. Kasi isipin nyo na lang, ang Pilipinas ay napakalit na bansa at tayo ay napapalibutan ng dagat, ng mga karagatan. At tayo ay napakaraming isla. Isipin nyo na lang, kayang-kaya nitong burahin ang isang buong isla. Nakakatakot. So kaya kung may mga nagkakwari sa lugar ninyo na walang papeles, illegal, i-report nyo na dahil isa ito sa sa mga dahilan kung bakit tayo makakaranas ng ganitong mga sakuna, mga kamata. So hindi naman ibig sabihin na may mga papeles sila o legal yung ginagawa nila is wala na itong maidudulot na ganitong sakuna sa atin. So dapat nga ito yung mga binaban okay? Itong pagmimina ng mga natural resources sa Pilipinas. Kasi ang Pilipinas naman ay napakaliit lang na bansa mga kamata, no? Tapos miminahan mo pa. Dudurugin mo pa yung mga punong kahoy, bubungkalin mo pa yung mga kabundukan. Wala nang po protekta sa atin mga kamata. So isipin nyo na lang kung anong mangyayari sa mga tao na napapaligiran nito. Medyo nakakakaba dito sa lugar namin kasi nasa paanan kami ng bundok Banahaw at sinisimulan na rin nilang minahin yung mga karatig na bundok, okay, mga karatig na lugar dito sa Quezon Province at marami na kaming nakikita na nakakalbo na ang mga kabundukan. So hindi ko alam kung ano ba talaga ang tayo ng mga DENR dito, kung para saan ba yung departamento nila, bakit sila nandyan, kung mga maliliit lang naman na tao ang kaya nilang hulihin, 'di ba mga kamata? So isipin na lang natin mga kamata na ito ay nabalitaan natin mga Pilipino para tayo ay maging aware din sa sarili natin, maging self-aware tayo sa mga nangyayari tulad nito sa ibang bansa, na kapag nagpatuloy ito kahit pagaano kayaman ang bansa mo, kapag nagpatuloy ang mga ganitong mina, konting lindol lang mga kamata, wasak ang lugar mo, ang mahal mong lugar. Okay, babasagin at babasagin yan ng mga sakuna. So ayun mga kamata, no? So let me know your thoughts in the comment section. Comment down below.